Nakakagulat man ang pagtanggal ng PNP security ni Vice President Sara Duterte, mas nakakagulat naman ang reaksyon ng iba. Si Senador Bato de la Rosa biglang umapela sa mga retiradong pulis at sundalo, mag-volunteer daw na magbigay ng proteksyon kay VP Sara. Bayanihan lamang, walang sweldo. Sinigundahan agad ni Senador Robin Padilla, pati ang mga rebel returnees at mga galing sa martial arts. Hinimok na mag-volunteer para protektahan si VP Sara. Naubos na ba ang mga bantay ng bise? Kailangan na ba ng mga blue guards? Lahat po yan kailangan ng konteksto. Unang-una, ang binawi po ay ang 75 na pulis na nakatalaga sa bagong tatag na Vice Presidential Security and Protection Group or VPSPG. Hindi po binuwag ang security ng bise dahil yan pong 75 na pulis ay bahagi lamang ng mahigit 400 miyembro ng Vice Presidential Security Group. Katunayan, sa report ng Commission on Audit para sa 2022, higit kalahati ng tauhan ng Vice Presidente ay kanyang mga bodyguards. Nasa 433 ang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group. Katumbas po yan ng isang batalyon ng Philippine Army na may minimum na 400 hanggang 500 na tropa. Kung hindi po nagbago ang bilang yan ngayong 2024, meron pa pong 358 na security na matitira. Yan po ba'y malaki o maliit? Ito po, ang nakaraang Vice Presidente, merong 78 security lamang. Halos katumbas lang po yan ng bilang ng PNP personnel na babawiin ngayon kay VP Sara. Pero ang matitirang security kay VP Sara ay higit 4 na beses na mas marami pa rin kaysa sa security nung nakaraang Vice. At yun din ang panahon na mas maanghang ang mga birada laban sa Vice ng nakaraang Pangulo, nakaraang administrasyon at ng mga taga-suporta nito. Pero buwelta ni VP Sara, hindi tamang ihambing ang security niya sa security ni Robredo. Si Sara daw kasi ay naging kalihim din ng DepEd, Vice Chair ng NTF-ELCAC at pati na rin Presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. Lumobo rin ang bilang na yan dahil sa bagong tatag na Vice Presidential Security and Protection Group. Dati kasi, ang Presidential Security Group ang namamahala sa seguridad ng Pangulo at ng Vice Presidente. Pero bago siya maupo noong 2022, nag-request si Sara Duterte ng hiwalay na security group. Ang dahilan para raw hindi alanganin kung sakaling hindi magkasundo ang Pangulo at ang kanyang Vice Presidente. Gaya nung nangyari nung panahon ni Duterte at ni Robredo. Pero ngayon, balik sa Presidential Security Command ang proteksyon ni VP Sara. At ayon sa Vice, hindi naman daw niya kailangan ng security. Wala raw problema kahit bawiin ang mga pulis na nakadestino dati sa kanya, basta lamang hindi apektado ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero dagdag ni Sara, tinanggal ang kanyang police escorts matapos niyang batikusin ang administrasyon. At ito raw ay simpleng pamumulitika. Nadehado ba ang Vice? Kung titingnan ang mga numero, tila higit sapat naman ang bilang ng kanyang seguridad. Ang sabi ng Vice Presidente, ito po ay political harassment na maaari naman. Pero ang sabi ng kanyang mga kritiko, ito ay isang konseptong pamilyar din sa mga Duterte nung sila'y nakaupo sa Malacanang. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.